Panginoong Heso Kristo, ang lahat po ay magsiupo. Gaano nga ba kahalaga ang mga tanda? Ang mga matanda po ang batayan natin kung papaano tayo makakarating sa isang lugar, kung ang ginagawa ba natin ay kung nasasaan na tayo. Kung baga, sa pamamagitan po ng mga tanda, nabibigyan po tayo ng parameters kung saan na ba tayo naroroon, kung ano na ba ang nangyayari sa atin, at ito po ang nagiging kaya ito'y palatandaan upang ang isang bagay ay makita nating malapit ng maganap. Ano po? Yung po mga ganun po mga tanda. Ang tanda po ay isang paalaala sa atin na para manatili po tayong ligtas sa mga sakuna, sa mga aksidente, para hubad sa kalsada. May mga nakalagay, slow down. May mga ibang pinakikita po doon, may mga curb lines. Pag sinasabi po madulas ang kalsada, naroroon din. Pag may nakita tayong triangulo sa sasakyan, ibig sabihin may sira. Ganun po kahalaga ang tanda. Ang tanda po ay mahalaga para malaman natin kung ano na ba talaga ang sitwasyon. Nung bata pa po ako, scouting, wala akong makitang batang, may isang lalaki, dalawa, tatlo. Tatatay na lalaki dito, baka apat tayo scouting. Hindi ko po alam sa scouting po ng Girl Scout, Pero sa Boy Scout po noon, pag nagka-camping, lagi pong kasama meron po doon nagang paglalakad, tapos may mga ginagawa na po doon yung mga teachers na mga signage para malaman po ng bata kung ang pupuntahan banda niya ay danger, kung ang pupuntahan ba niya ay kung anong sitwasyon. So napakahalaga po ng tanda to situate ourselves to a certain situation, to a certain location, and to anything. That's how important signs are. Mahalaga po ang tanda. Hindi po natin winawala ang kahalagahan ng tanda. At it is a good thing na paminsan-minsan po ay we should ask God para po sa mga signs. Sa tanda dahil may mga nagdadasal po pag minsan, humihingi po ng tanda sa Diyos, lalo na po yung mga pumapasok po ng seminaryo. Makikinig po natin sa istorya ng ilang mga nagpari na they were asking God for the sign bago sila pumasok sa seminaryo, and signs were given to them. Kaya sila pumasok sa seminaryo at nagpari. Ako naman po noon, nung ako po ay nabangga, that was 1992, nung ako po ay mabangga, ang sabi daw po ng magulang ko sa Diyos ay mabuhay lamang ako, ako papapariin, ako papapasukin po ng seminaryo. Kaya po since 1992, I was grade 2 then, ay lagi na po sinasabi ng mga magulang ko yun sa akin. Kaya nung ako po ay mag-high school, ako po ay nagseminaryo, and sa awa at biyaya po ng Diyos, naging pare. So, may mga ganun po kahalagang tanda. Pero marami pong tanda tayo nakikita sa paligid. There are what we call signs of the times. May mga tanda na po tayo napapansin sa ating mga kapaligiran, sa ating kapwa-tao, sa mga lugar na ating pinupuntahan. At yan po ang nakakatawa sa Pilipinas. Lalo na po dito sa Quezon. Nakakahiyaman po. Ay tunay naman po Ay dito po sa Quezon ay basaw nakahawak ng manibela magaling pa ho sa tanda kita ninyo? Magmasayan dito sa atin. Dito sa atin ay mapadikit lang ng konti ay busina Kahit hindi po dapat ibusina, ibubusina Kahit napakalayo pa ho Ayan, lumawak na nga po ang kalsada, nakakatuwa naman 4 lanes na po ang kalsada. Yung po kaya po yun ay 4 lanes, meron pong slow lane, meron pong fast lane, ay lahat po ay nasa fast lane kahit anong bagal Kahit nakataas pa po ang paa ay nasa fast lane. Kita po ninyo ganun po kakagaling. May mga tanda na po Pero yung tanda ay binabaliwala dahil sa personal agenda ng bawat tao. Okay? Sometimes maliwanag na po yung mga tanda. Pag minsan po ay kitang-kita na halatang-halata na po yung tanda. Yan, katulad yan, may isang araw ho dito, nakita ko yung parang may tricycle driver, galit na galit ho doon sa yung nagtatraffic. Abaga naman ay bawal nga ang tricycle sa lugar na yan Ay ba't ba nagagalit pa? Ay mali na ho yun. Ay lulusot pa Kita po ninyo? May tanda na po doon bago ka dumiritso. May tanda na ho doon bago ka dumiritso, dito po liliko.
Tapos pag ikaw hinuli ko, pa ang galit. So sometimes signs are there. Signs are already present among us. We simply don't want to accept the signs. It is not because the signs are not enough. Hindi po dahil kulang ang mga palatandaan. The signs are already there. The signs were already there. Pag minsan po naman na hindi bulag, hindi lang po matanggap. Ano po? Nangyayari at nagaganap na nagbubulag-bulagan pa. Nagaganap na nagbubulag-bulagan pa. Tingnan niyo po sa unang pagbasa. Sa ating pong napakinggang unang pagbasa sa aklat po ng Exodo. Habang tinatawag po ni Moises ang mga Israelita, habang ang mga Israelita ay gusto niyang palayain mula sa pagkaalipin ng mga Ehipsyo, nasaksihan na din po ng mga Israelita ang maraming himalang ginawa ng Panginoon. Nakita na rin po ng mga Israelita yung mga salot na naramdaman po ng mga Ehipsyo mula ho doon sa may nakita ho tayo, nagkaroon po ng mga balang, tapos nagkaroon po ang tubig po ay naging dugo. Marami pong nangyari at ang kahuli-hulihan nga pong sign doon ay namatay ang panganay na mga anak ng Ehipsyo, maging tao o ng hayop. Kaya nga po nung mamatay ang panganay, pinaalis na po ng Paraon ang mga Israelita. The signs were there. Pinakita po ng Diyos kung gaano siya kadakila, ipinakita po ng Diyos kung gaano niya kamahal ang kanyang bayan. Ipinakita po ng Diyos na handa niyang gawin ang lahat para matupad ang pangako niya sa mga Israelita. The signs were clearly there. Naroroon po yung mga tanda. Pero, nung mapansin ng Paraon, na sabi niya ay, mawawalan tayo ng alipin, habulin natin ang mga Israelita. At noong makita na po ng mga Israelita na hinahabol sila ng mga Ehipsyo, nakita po natin sa mabuting balita ang kanilang lengguwahe. Dinala mo ba kami sa desyerto para mamatay? They have experienced the blessings and graces of God. They have seen the mighty works of God. And still, they were asking Moses, did you bring us to the desert to die? Kita niyo po. Sometimes we are like that. Nasa harapan na po natin ang biyaya. Nararamdaman na po natin yung biyaya. Sa halip po na magpasalamat, ang nakita pa po natin ay masama. Nadya na po yung biyaya. Nararamdaman na po natin. Nagtatamasa na tayo ng biyaya. But still at the end, may malila ang pong mangyaring isa, may pagsubok lang na maramdaman. Wala pa ho na, hindi pa sila namamatay, malayo pa ho ang mga Ehipsyo. They have still the time para makatakas. Pero as if the disaster is already upon them, was already upon them. Kaya po kino-question nila ang Diyos. How many times in our lives we are just like those Israelites that after receiving the blessings and graces of God, rather to thank Him, we questioned Him. Nangyayari po ito. Nasa halip na pasalamat tayo sa biyayang ating tinatanggap, nagtatanong pa tayo sa Diyos dahil may nangyaring hindi magandang isa na kaya namang lusutan, kaya namang lampasan. Human nature. Bahagi ho sa magkatao natin, ayaw natin nahihirapan, gusto natin ayos ang lahat. Pero pag magiging ayos po ang lahat, the danger is we do not need God anymore. Kaya ho may mga pagsubok sa buhay ay para mas maramdaman natin na kailangan pa natin ng Diyos sa ating buhay. Pag tama na po ang lahat, pag okay po ang lahat, tingnan niyo po, usually po sa buhay natin, kailan ba tayo malimit magdasal? Kailan ba tayo malimit magpasalamat sa Diyos?
Kapag tama po ang lahat, madalang po bumabalik sa simbahan. Kapag ayos po ang lahat, napakadalang po bumabalik sa simbahan. Pag malapit po ang board exam, ang dami hong nasimba. Pag nakapasa, ilan po kaya bumabalik para magpasalamat? Kita niyo po yung pagkakaiba ng pagmisa. Ano po? When we need something, we always call on God. When everything is all right, we do not need God. So that's the danger of it. Ano po? Kaya po sana makita po natin ang pagsubok ay maganda rin po. Ang pagsubok ay paraan ng Diyos para mas makita natin ang pangangailangan natin sa Kanya. Now we go back to the gospel na atin po napakinggan sa araw na ito. Ano po? Humihingi po ng signs ang mga Pariseo at mga Eskriba. As I've been saying, the signs were already there. Ano ba ang pangako ng Diyos sa lumang tipan? Dumating na ang Mesiyas kung nakakakita na ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay. Gumagaling na ang mga may sakit. And for the case of Lazaro, nabuhay na ang mga patay. The signs mentioned in the Old Testament were already there. Ihubaga. Naroon na po yung mga tanda na hinasabi ng Diyos sa lumang tipan. And still, ito pong mga Pariseo at mga Eskriba, mga pinuno ng bayan, they simply wouldn't accept that someone is greater than them. That someone is appointed and not them. Again, that is because of personal agenda. Ano pong sabi ni Jesus? Wala nang tandang ibibigay sa kanila, maliban sa tanda ni Jonas, na 3 araw at 3 gabi sa loob ng tiyan ng isda. But greater than that, the signs were already there. Lahat po ng pangako ng Diyos, lahat po ng tanda na sinabi ng Diyos sa lumang tipan ay nagaganap na. Iba lang po yung tinitingnan sa tinititigan. Sa tao pong ayaw, wala ka na po magagawa. Sa tao kung gusto sa iyo, they will simply accept you. Ano po? Ito po lagi po sinasabi po natin. Pag ito po ay hindi maliwanag sa bawat isa sa atin, baka ho nauubos ang ating enerhiya sa mga bagay na walang kwenta. Pag minsan mo kasi parang kinakailangan na lagi nating patunayan ang ating sarili. You have done your part. Nagawa mo na ang dapat mong gawin. And still people will like you. Some people will like you and some people will not like you. And because you want those people who don't like you to like you, you will exert more effort. And still they do not like you. Pipilitin mo pa rin ba? Pag minsan po ay kahit po si Jesus ay sumusuko na rin po. Pag minsan po ang Diyos ay umaayaw na rin po. Hindi naman po talaga si sumusukong-suko na. Pag minsan po wala na po tayong dapat patunayan. Nagawa na po natin ang dapat nating gawin. Si Jesus po on His part, nagawa na niya ang lahat ng mga tanda na sinabi sa lumang tipan. And still, those people who do not like Him simply can't accept the signs. Hindi po dahil hindi nila nakita. Tatandaan po natin ang mga Pariseo at Eskriba ay lagi yung nakabantay kay Jesus. So they've been witnesses. Nakita nila ang mga himala ni Jesus, nakinig sila sa turo ni Jesus. Nakita nila lahat ng ginawa ni Jesus. They have seen the great works of Christ. And simply at the end, they don't like Him. And that's it. Ito po ang paalaala po sa atin ng buhay na sana po ay tanggapin na rin po natin. We simply do our part. Gawin po natin ang bahagi natin at bahala na po ang Diyos sa iba. At ito rin naman po ang paalala po sa atin. Tayo naman po ay nakikita natin ang biyaya at pagmamahal ng Diyos. Nakikita naman natin ang pagkapala ng Diyos. The mere fact na narito po tayo sa simbahan ngayon, sumisimba, is already a reality of God's love.
Appreciate all those little things. Alam niyo po, kapag tayo po ay nag-a-appreciate ng mga bagay-bagay, ng mga simpleng bagay, ng mga ordinary bagay, mas nakikita po natin ang maraming biyaya ng Diyos. Kasi po kung tayo po ay nagiging bulag-bulagan sa biyaya ng Diyos, kahit ano po ang gawin ng Diyos sa atin, hindi po natin ma-appreciate. Let us start by appreciating little things, small things na nangyayari po sa atin. Those small blessings na nare-receive po natin mula sa Kanya. Buhay pa ho tayo. Kasama po natin ang mahal natin sa buhay. That despite this pandemic, we are safe. We're still alive. Life goes on. Little blessings, little graces, a reminder na ang Diyos ay hindi po nagkukulong sa Kanyang biyaya at pagmamahal sa ating lahat. Ito po ang maliwanag na mensahe sa atin ng mga pagbasa. Mamuhay po tayong laging naniniwala, laging nagtitiwala, laging nakikita ang biyaya at pagmamahal ng Diyos. God bless us all.